Alright guys, what's up sa inyo mga kaibigan? So nandito tayo sa may bazaar, dito sa may Cainta Rizal. Ito guys, yung likod natin, bazaar yan. Tapos nandoon yung LTO, kung saan tayo nagpaparehistro dito sa may Cainta Rizal. So ngayon, magbibigay lang ako ng opinion ko about pros and cons ng 2-inch leaf. At nagpalit na rin tayo ng gulong at mags nitong Triton natin. Okay? It's been 6 months simula nung nagpalit tayo ng mags and tire, tapos nagpa 2-inch leaf din tayo. Sa ngayon, bibigay lang ako sa inyo ngayon ng opinion ko about pros and cons or advantage or disadvantage nitong ating 2-inch leaf. Bago ang lahat mga kaibigan, bibigyan ko muna kayo ng B-roll or montage nitong sasakyan. Let's go! Okay mga kaibigan, so unahin natin itong pros ng ating 2-inch leaf dito sa Triton. So unang-una, syempre, dahil nagpalit na tayo ng mags and tire, tapos 2-inch leaf, naging syempre better yung off-road experience natin dito. Mas better yung performance niya when it comes to mga rough road na daan. Syempre, mas malaking tire, tapos naging wide pa ng konti, di ba? So ayun, hindi naman pala siya naging wide kasi 265 lang din naman tong size ng tire natin. 65, tumaas siya konti kasi yung stock is 60. Bale yung stock size kasi ng Triton is 265, 60 R18. Yung ipinalit naman kasi natin is 265, 65 R18. Tumangkad lang siya ng konti mga kaibigan. Since nagpa 2-inch leaf na tayo, syempre kapag ka mataas na yung sasakyan mo, mas malaking gulong na yung pwede mong ikabit. Pero since yung ikinabit natin is near to stock lang para hindi magbago yung fuel consumption ng ganun kalaki, nilitan ko lang or sinunod ko lang din yung stock lapad nung gulong nung Triton natin. Mas malaki yung pwede mo nang ikabit na gulong kapag ka nagpa 2-inch leaf ka. Okay? Another advantage dito sa ating 2-inch leaf is hindi ka natakot lumusong sa baha kahit papaano kasi meron ka ng panlaban, yung kanyang tangkad. Eto mga kaibigan, dito eto ang taas niyan from the ground is 48 inches. So kapag sinukat mo 48 inches, tapos yung kabila 47.5 something kasi kapag ka merong diesel itong Triton natin or kaya kung full tank yung Triton natin, tagilid ang sasakyan mga kaibigan, no? So yun lang naman dun sa ating pros. Okay, punta naman tayo sa cons mga kaibigan. Let's go. Bali ito mga sinasabi ko sa inyo mga kaibigan is personal experience ko dito sa ating Triton na naka 2-inch leaf. Magkakaiba tayo ng pros and cons when it comes to 2-inch leaf. So yung binabahagi ko sa inyo ngayon is base yun sa aking experience. Okay? So, meron akong mga notes na hinanda sa inyo para na rin hindi tayo maligaw kapag ka nagbi-video tayo ng ganito. Okay, punta tayo sa disadvantage dun sa 2-inch leaf na yon. Kung dati medyo matulin ka magpatakbo nung stock pa yung pick up mo, kapag ka nagpa 2-inch leaf ka, magbabago yung handling ng sasakyan mo. Nakakatakot na rin kasi siyang ihataw-hataw sa expressway kasi tumangkad siya mga kaibigan. So kapag ka medyo may lubak na mataas-taas, feeling mo lilipad yung sasakyan, tapos pagbagsak baka hindi mo makontrol. So may ganong feeling sa akin mga kaibigan, base lang to sa experience ko ulit. Tapos syempre disadvantage ng naglaki ka ng gulong, nagtaas ka is tataas yung fuel consumption mo ng konti lang naman. Depende yon mga kaibigan sa size
ng gulong na ikinabit ninyo. Tapos, syempre, depende pa rin yon kung gaano ka ba kalakas umapak dun sa silinyador ng sasakyan. Another thing na naging disadvantage sa akin ng T-inch slip is yung blind spot ko mas lumaki. Lalo sa A-pillar, kung tawagin natin, sa driver side. Lalo na mga kaibigan, kung meron namamalimos sa inyo na bata, etong side na to, hanggang dito lang yung bata. So, hindi mo ganun kakita yung bata na namamalimos. So, yun yung isa pang disadvantage kapag mataas yung sasakyan natin. Okay? So, syempre, hindi mo naman maiwasan na merong mamamalimos sa'yo na bata or yung mga PWD natin na namamalimos. So, hindi mo siya agad pansin. Eh, syempre, kung mataas yung sasakyan mo, baka masagasaan mo, kasalanan mo pa. So, yun yung isang disadvantage. Tapos, since nagpalit na tayo ng mugs and tire na malaki, kung ang ikakabit nyo dyan, mga kaibigan, is 285, 80 or 75 na taas ng gulong, possible na magpalit ka na rin ng upper control arm. Posible lang, mga kaibigan. Depende rin kasi yon kung hihingiin nung sasakyan mo yung ganong upgrade. So, sa akin, ang UCA natin is stock pa din. Hindi pa rin ako nagpalit ng UCA kasi yung setup natin is pangkargahan, mga kaibigan, dito sa ating Triton. Bali, nasabi kong pangkargahan, kung mapapansin nyo man, medyo mababa yung harapan kumpara dun sa likuran. Kasi kapag ka nagkarga tayo, instead na pantay, di ba? Kapag ka kasi nagkarga ka, pagka pantay mong kinargahan yan, nakaganon. Kapag napuno yung bed. Since yung sa atin, nakayuko, ito yung harapan, tapos ito yung likuran, kapag ka nagkarga tayo, halos pumapantay lang siya. Hindi ganon ka tingala. So, yan yung purpose nung nakayuko yung aking harapan dito sa Triton natin. So, yun lang naman, mga kaibigan, yung pros and cons natin dito sa ating Triton. Nasa sa inyo pa rin yan. Kung halimbawa nagpa 2-inch lift kayo, syempre iba rin yung disadvantage at advantage nyo doon. Sa mga gustong magpa-build dyan, mga kaibigan, isure nyo yung mga build ninyo kasi mahirap maglabas ng pera. So, yun na nga. Pero may mga build kasi, lalo kapag December, may mga build na nakapromo sila. Around 150k pababa, meron ka nang makukuhang magagandang build. So, yung gulong natin is VFG KO3 na 265/65 R18. Ayan, sa mga nagtatanong po. Tapos, yung ating mugs naman is Fuel Hype na 18-inch. Bale, ang nag-build nitong sasakyan natin is Stage 1 QC. Sa mga gustong inquire kayo sa kanila, Stage 1 QC ang gumawa nitong sasakyan natin. So far, all goods pa din naman ang ating sasakyan. Another cons pala ng naka 2-inch lift, mga kaibigan, is yung kapag hataw-hataw ka dati sa kurbada, hindi mo na siya magagawa ng ganon kabilis kasi feeling mo babaliktad yung pick up. May ganun lang akong feeling, mga kaibigan, kasi syempre pamilyado na tayo, hindi na tayo ganun kabilis na magpatakbo. Pero yun na nga, happy ako dahil nasunod yung aking gusto dito sa Triton. Alright, mga kaibigan. So, ayan, sa mga bibili ng Triton din nga pala, medyo same price pa din naman yung Triton GX. Ang problem nyo lang, mga kaibigan, is maraming accessories na nawala na naman dahil sa excess tax ng ating gobyerno. Alright? So, kung dati, yung climate control natin is digital. Ngayon, knobs na lang doon sa GX. Ito kasi, Triton GLX, mga kaibigan. Tapos yung bago ngayon, na 1.4 din ang presyo is Triton GX ang pangalan. So, kapag pinuntahan nyo sa kasa yon, makikita nyo na hindi na siya naka-climate control na digital. Tapos, yung panel niya, hindi na rin ganun digital. Naka-analog na lang din. Maraming nabago. Kasi dito, yung air vent natin, meron pa din dito sa Triton GLX.
By the way mga kaibigan, etong Triton natin is 2026 model din. So hindi natin abutan yung pagtaas nung tax kasi ang price nito is 1.4 no, 1.4 din nung nakuha namin sa kasa. So ayun mga kaibigan, I hope this video is nakatulong sa inyo sa pagpapatuing lift at nalaman nyo yung mga pros and cons ko dito sa Triton natin. Alright, again mga kaibigan, maraming salamat sa mga umabot hanggang dito, and sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please subscribe to my YouTube channel, Aldrin Almonte TV. And again, see you on the next one. Peace out. Take